DJ Kid. Marinig sa'yo sa pagdating mo sa mundo. Nakahimik ka, malayo sa sa inusunting mga mata, hindi makakita. Wala balik umawa ka lamang sa aking buhay. Mabukasan ng ganda nitong buhay. Hindi na tayo dito papayagan. Sa'yo ang mapapahihirap. Kaluskos ng dahon, huli ng mga ibon, malayo sa dilim ng kahapon, hampas ng mga alon, kasiyahan sa layon. Mga batang naglalaro lang maghapon, simoy ng hangin sa isang tanawin. Paligida iyon at ahakin, pagkabalik sa walang nakakakitahin. Sa paraiso pinalalagyan natin At ngayon, ito na yung oras, panahon na sinasabi ng ating Ama. Sa huling araw, inyong malalaman ang mga lihim ng mga bagay ng kanyang mga salita. At dito nga, ating ipaliliwanag sa lahat, sa sanglibutan, ang buong katotohanan na ang ipinag-uutos at pinagagawa sa atin ng ating Ama ang siyang dapat mangyari dito sa huling araw. Siya naman. At itong isa na kanyang ipinangaral sa atin at unang narinig ng kanyang mga hinirang, unang-una sa mga propeta, tapos sa mga apostol, at dito at ngayon sa huli sa kanyang mga alagad. At ang sinasabi na ating mababasa sa aklat ng mga awit 133, 1 hanggang 3. Ating basahin sa aklat ng awit 133, 1 hanggang 3. Tingnan nyo gaano kaikli nitong na ito. Kapitulo na ito hanggang versikulo 1 lang, hanggang 3. Pero ito napakahalaga. One, 3, 1 hanggang 3. Ito ay isa na pinakamahalaga na dapat gawin ng sanlibutan. Basahin natin. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid ang magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumulok sa laylayan ng kaniyang mga suot, gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinararating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailanpaman. Ano ang ating naunawaan sa mensahe nito? Kanino pinararating ang pagpapala at buhay na magpakailanpaman?
sa nagkakaisa. Sa pagkakaisa, yun ang itinatawag sa atin ngayon ng ating Ama, na tayong lahat sa sanlibutan ay magkaisa patungo sa kanyang harapan. Dahil nandun ang pagpapala, biyaya at ang buhay na magpakailanpaman. Pag nagkaisa, yun ay patungo sa kanya, sa kanyang mga utos, sa kanyang mga salita. Kung ano ang kanyang pinag-uutos, yun ang dapat nating gawin. Pag sinabing sa ikapitong araw ay pamamahinga, dahil yung ikapitong araw, yan ang kanyang araw na kanyang binasbasan, yung ikapitong araw. Kaya sa ikapitong araw, ang kanyang mga alagad ay nangingilin, nagpapahinga. Dahil alam ng kanyang mga alagad kung ano ang mga pinag-uutos ng kanyang Panginoon. Kaya ang alagad ngayon nandito na sa lupa. Kaya andito yung palatandaan na nandito na sa lupa ang alagad. Alagad ng isa kong Ama. At dahil dyan, kailangan ito'y may alaala. May paalam sa lahat ng hindi pa nakakaalam nito dahil walang nagsasabi ng katotohanan. Dahil hindi ibinigay ng Ama sa lahat ng tagapagturo ang makakalam ng katotohanan, ng kabanalan na siyang kinaruroonan ng biyaya, pagpapala at buhay na walang hanggan. Yun ay kanyang itinuro dito lang sa huli. Dito sa huling sugo niya itinuro. Dahil ito ang araw na itinakda niya na para sa kanya, para sa ating Ama. Kaya dito niya dinala lahat. Dito niya ibinuhos ang kanyang espiritu. Siya nawa. Nandito ang lahat. Nandito yung kakayanan na kagaya ni Moises. Andito yung kakayanan kagaya ni Noe. Kagaya ni Elias. Kagaya ni Abraham. At sagda ko pa roon, ay magiging kagaya ni Haring Salomon. Sa katayuan, hindi sa kilos. Sa katayuan, hindi sa kilos. Dahil iba ang kinilos ni Salomon. At ito, napakaraming bagay na dapat tayong pag-aralan dito. Kaya sino man ang matyaga na manonood at makikinig sa mga mensaheng ito, mapalad kayo. Siya nawa. Dahil pag sinabing mapalad, ay walang kamalasan na darating sa iyo. Walang salot na lalapit sa iyo pag kayo ay tinawag na mapalad. At ito pa, yung kay andun pa kay Juan. Unang Juan 5:8. Unang Juan 5:8. Napakahalagang maipaliwanag ito sa sanlibutan upang ang maniniwala ay hindi tamaan ng salot, hindi tamaan ng kapahamakan. Dahil ang sinasalot lang yung hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Ito, unang Juan 5:8. Basahin agad natin. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. Alam niyan, yan tatlong yan na nagkakaisa. Yung Espiritu, yan yung salita ng ating Panginoon na siyang panganay na anak ng ating Ama. Siya nawa. Dahil mababasa natin doon sa Juan 6:63. Juan 6:63. Para mapatunayan ng lahat na ang Espiritu ay ang salita. Juan 6:63. Juan 6:63.
Ito. Basahin na natin. 1:663. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Siya nawa. Ito sabi ng ating Panginoong Jesus. Yung kanyang mga salita ay Espiritu at pawang buhay. Kaya ang sinabi kanina na una nating nabasa, ito nandito sa Juan 5:8, sapagkat may tatlong nagpapatotoo. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. Ito, nasa atin lahat to. Ang Espiritu, yung salita ng ating Panginoon nasa atin, sa atin ibinigay. Dahil sa kanya lang alagad, ibinibigay ang pagkakaalam ng lahat ng lihim na bagay na patungkol sa kanya. Malalaman ninyong lahat yan kung kayo ay hindi magsasawa. Makinig. Dahil pag nagsawa kayong makinig dito, nagsawa na kayo sa buhay ninyo. Ang hindi nagsasawa dito, hindi nagsasawa sa kanyang buhay. Siya nawa. Dahil nandito ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ito nga, sinasabi, ang Espiritu at ang tubig. Ito, dugo. Yung Espiritu, yun yung mga utos. Yung mga salita ng ating Panginoon. Kasi isa. Yung tubig, yun yung paglilinis ng mga karumihan. At kasama dyan yung bautismo. Yun yung paglilinis. Napakahabang paliwanag yan. At ang dugo na sinasabi dito, yung pagsunod natin sa utos. Yung kanyang mga salita na Espiritu na sinabi niya kanina, ang kanyang mga salita, Espiritu. Pag sinunod natin yung kanyang mga salita, ginagawa na natin yung dugo niya ngayon nananalaytay sa atin. Siya nawa. Yun yung dugo ng tipan. Yung kanyang mga salita ating sinusunod. Pag sinusunod mo ang utos ng Ama, ang dugo niya nananalaytay sa iyong mga ugat. Kaya nga may kasabihan din na kung anong ginagawa ng Ama, ganun din ang ginagawa ng anak. Dahil yung dugo niya nananalaytay sa anak. Yung dugo ng Ama. Kaya ito, ang malinaw na sinasabi dito, ang tatlong nagpapatotoo. Espiritu, tubig, at dugo. Yan. Ito si Juan, kung ito, ito'y alagad din ng Ama. Yung mga naunang alagad. Sa Juan naman ng tao, ay ginawang santo yan. Juan, ang tawag na dyan. San Juan, kanila. Ginawang santo yan. Hindi pa yan. Labag sa utos ng Ama yan. Utos ng Diablo yan. Pag sinabi mo mga santo-santo, yung mga ribulto na yan, mga Diyos-Diyosan na yan, utos ng Diablo yan. Yan pinag-uutos ng Ama. Walang utos ng Ama na gawing santo yung mga ginawa ng kamay ng tao. O kaya yung kanyang mga pangalan ng kanyang mga apostol, gawin mong santo. Yung San Pedro. Ika naman, si Pedro. Huwag ginawang San Pedro. Sabihin ng San Pedro, yung Santong Pedro. Kaya maraming mga kalukuhan, maraming lihim na bagay ngayon na malalaman ng sanlibutan na lalabas sa bibig nitong huling sugo. Ang maniwala, may buhay na walang hanggan. At yan nga, yung pagkakaisa, kagaya nung binibigay sa atin ng Ama, na yung salita, yung paglilinis, yung pagsunod sa utos, kailangan nasa atin lahat yung mga yun. Nakapaloob sa mga nagkakaisa. At andito pa rin, marami tayong babasahin dito patungkol sa pagkakaisa. Kay Sipanyas 3:9.
Si Panyas Ilay. Si Panyas Ilay. Si Panyas Ilay. Unahin na natin. Unahin natin agad. Sapagkat aking ngang sasaulian ang mga bayan na dalisay. Bayan ng dalisay na wika upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Makatawag sa pangalan ng Panginoon. Paglingkuran siya na may pagkakaisa. May bagong pangalan na ang Panginoon. Kaya lang napakarami nung binigay natin mensahe nung nakaraang Sabado. Nung unang Sabado, marami tayong binigay na mensahe pero ayaw tanggapin ng internet. Ano yan? Internet yan. Nakapag-init ng net. Ayaw basahin, pumapasok kung di binabasa. Gusto paunti-unti lang. Gagawa tayo ng paunti ngayon. Baka sakaling basahin na. Ito'y marami nag-aantay na buhay dito sa mensaheng ito. Dahil ito ang inaantay ng lahat. Siya nawa. Ito ang magbibigay pag-asa sa lahat Siya nawa. ng nawawalan ng pag-asa. Wala nang pag-asa ngayon ang karamihan. Kadiliman na ang nasa isip ng karamihan. Marami na nagpapakamatay. Dahil yung mga may sakit na ay nasa balita na may sakit na COVID ay tumakas sa kanyang kinaruroonan na pinagdalahan ng may COVID. Tumakas. Siyempre, ang pagkaalam niya, mamatay na siya dahil may COVID, tumakas. Siguro, gusto mo lang magpaalam mo yakapin yung kanyang anak o asawa. Tumakas para punta sa pamilya niya. Ay, nung makita ng asawa, dumarating yung asawa niyang galing dun sa kulungan ng mga may COVID. Yung, anong tawag niya dun? Oh. Ay, nakita, marami ko nakita, nagsara na ang bintana sa pinto. Natakot na mahawa. Ay, asawa pa niya yun. O di nalungkot niya yun, yung lalaki. Lalaki ba yun, o babae? Kasi pagkaanak, may pamilya, yung pagkagaling. Nung sinarahan ganun, o di hindi makapasok, o nag-iiyak, ngayon, umalis. Pumunta sa ilang na lugar, doon nagbigti. Wala na akong pag-asa gusto lang niyang paramdam sana sa pamilya niya na sa huling sandali, mayakap man lang. Ang problema, makakahawa siya Kaya pati pamilya, tinakwil siya. Dahil, hindi pa siya lang ang mamatay, dadamay pa yung pamilya. Pero pag naniwala ka dito, nakinig ka dito, sumunod ka dito, walang salot na darating sa'yo. Siya nawa. Yan ang pangako ng Ama sa atin. At sa mga nakikinig, at tutupad din na kagaya ng mga alagad ng isa o Ama. Nandito ang pangako. Ito'y para sa ating lahat. Hindi para lang sa amin na nauna na tinawag ng ating Ama. Ito ay para sa lahat. Siya nawa. Unang-una sa Pilipino ito dahil Pilipinas. Sa Pilipinas, dinala ng Ama ang kanyang lisuro. At dito pa, Juan 17:23. Juan 17:23. Ito yung pagkakaisa na kailangan. Juan 17. Juan. Ating mababasa. Basahin agad natin. Ito naman, patungkol sa pagkakaisa na naman ito, mga kapatid na nakikinig at nanonood.
ang kaluwalhatiang simulante sa 22 hanggang 23. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Kinakausap nito yung ama na lumikha. Kinakausap ni isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin. Upang sila'y malubos sa pagkakaisa. Upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong iniibig na gaya ko na inibig mo. Siya nawa. Tingnan mo, pagkakaisa talaga patungo sa kanya. Dahil ang anak at ang ama ay iisa. Siya nawa. Kaya tayong lahat na kanyang tinatawag ay dapat magkaisa. Ibig sabihin, pag nagkakaisa, walang away. Iisa ng pag-iisip iisang ugali, iisang katawan. Magkakaroon pa ba ng away doon pagka nagkakaisa na kayo? Ay mararamdaman nyo kung anong pakiramdam ng iyong kapwa. Pag kayo ay magkakaisa. Pag halimbawa natin ating sarili, nag-iisa yung sarili. Sarili natin nag-iisa. Subukan mo, kurutin mo yung sarili mo. Ang pakiramdam, ang ramdam ng buong katawan mo yun. Sakit Yun yung pagkakaisa. Kaya yung isa na mahihirapan sa atin ay tayo automatic na gustong tumulong. Yun yung mga tulungang magkakapatid na inuutos ng ama. Kaya dito, walang away dito. Siya nawa. Sa mga alagad, walang away. Ang kaaway natin dito, yung Diablo. Yung hindi sumusunod sa utos ng ama, yun ang kaaway natin dito. Pero pag nalaman nila na ito'y utos ng ama at gusto nilang sundin, nakagaya rin natin, ay magiging kaisa natin sila. Kaya ito walang pinipili ito Lubog ka man sa kasalanan ng mga nagdaang araw, kalimutan mo na yun. Andito yung pagbabago. Dito ka babangon. Siya nawa. Ito ang pagtayo. Kung ikaw ba natutulog parang panaginip yung mga nangyari sa'yo, mga kahirapan, nasangkot ka sa mga drugs, at mga pagpatay, mga pagnanakaw na yan, yung mga sangkot ko. Parang mga panaginip lang yun. Ito na yung paggising. Ginigising ka dito para mawala yung bangungot sa buhay mo. Dito ka mumulat. Kaya para mapatunayan mo sa iyong sarili na ito ang tunay na paggising sa bangungot. Dahil itong nangyayari sa atin, itong anong tawag dito? Itong COVID, pandemic. Ito na bangungot sa lahat. Ito yung panggising, ito yung panahon na parang gumising tayo. Kalimutan yung lahat na hindi pinag-uutos mo. Ang harapin yung kanyang pinag-uutos. Kung tayo may nakagawa ng mga kasalanan, napakarami, mga labag sa kapwa at lalo na sa utos ng ating ama. Kalimutan na yun. Ang harapin ngayon, ang utos ng ating ama. Siya nawa. Yun lang harapin. Kaya hanapin yung utos. Madali lang hanapin. Humawak ka ng Biblia. Makikita ninyo doon ang lahat ng utos ng ating ama. Siya nawa. Unang-uno, punta ka doon sa Exodo 20. Unang basahin. Nandun yung kanyang mga utos. Lahat. Tapos basahin mo yung laman ng mga Levitico. Nandun yung mga patakaran niya, yung mga batas niya. Iyon ang sinusunod ng alagad ng ama. Itong nakatayo na. Siya nawa. At ito pa, kailangan magkaisa kagaya ng ating ama. At yung kanyang anak, sinugo niya ay kaisa niya. At yun nga, itinuturo natin ngayon dahil yun ang ating natutunan sa ating ama. Hindi natin pwedeng ipagkait sa lahat
Dahil sabi ng aking ama sa akin, sa ginagawa mo, kana sa akin, ang sarili mo ang inililigtas mo. Siya nawa. Pati na ang nakikinig sa'yo. Siya nawa. Kaya makinig kayo, maliligtas din kayo na kagaya ko. Siya nawa. Ito, andun pa sa Epeso, 4, 5, 12, 13. Epeso. Epeso. 4, 5. Unahin natin sa 2 hanggang 3. Napakahaba pala. 4, 2, 5 hanggang 4, 2, 5, tapos 12, 13. Basahin natin. Epeso 4, 2 hanggang 5. Hanggang 6. Basahin na natin. Ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na mga batahan kayo-kayo sa pag-ibig na pagsakitan ninyong ingatan ang pagkakaisa sa espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Siya nawa. Okay, tayo. Kaya lahat ng susunod dito. Nasa lahat ito. Lahat ng susunod sa pagkakaisa patungkol sa mga salita ng ating Ama at patungo sa kanyang harapan, nandito. Dahil ang Ama, nasa lahat yan. Basta sumunod ka lang sa kanyang utos. Kung gusto nyong tumanggap ng ganon, ang mga pangako na ang Ama ay nandito, lumapit na kayo rito, kayo makipagkaisa. Dahil napakaraming biyaya at pagpapala ang nandito. Siya nawa. Wala akong kayamanan. Dahil hindi binigay sa akin ng aking Ama ng kayamanan. Ang binigay sa akin ng Ama, biyaya, kagalingan, kapayapaan, higit sa lahat buhay na walang hanggan. Siya nawa. Yan ang binigay sa akin ng Ama. Yung kayamanan, karamihan yan. Pero may mga utang ng bawat tao sa atin. Yun ang pinapasingil niya sa akin. Yung mga utang ng bawat tao, dadalahin dito yan. At hindi pa natin mapag-uusapan ngayon ito dahil mahabang usapin yan. Lahat ng tao may utang sa ating Ama. Bukod sa buhay. Buhay, pinaka-importante yung utang natin sa kanya. At pag sinabing utang, sisingilin ka niyan. Walang utang na hindi mo babayaran. Pero pag alam mo, yung panahon ng pagpapahinga, sa lahat ng bagay, mayroon kang ipagpapahinga. May pagpapahinga sa lupa, may pagpapahinga sa tao. Lahat may oras ng pagpapahinga. Pag sinunod mo yan,
Lahat ng utang mo ipapatawad ng Ama. Siya naman. Hindi nasisingilin sa'yo. Pati yung unang-unang utang natin sa kanyang buhay. Papatawad sa atin. Pag ipinatawad sa atin, ibig sabihin, sa atin na. Ipinatawad na sa atin eh. Ibinigay na sa atin. Hindi na sa atin kukunin. Ipinatawad. Pag ipinatawad sa yung utang mo, hindi na niya kukunin yun. Sa'yo na yun. Siya naman. Gaya ng buhay natin. Siya naman. Basta sumunod tayo sa utos niya, ipapatawad niya sa atin ang ating mga kasalanan. Unang-una, sinasabi ko, ang buhay. Pag ipinatawad sa'yo, ibibigay sa'yo ng Ama sa iyo na. Buhay mo. May pangako siya sa atin. Yun ang dakila sa lahat niyang pangako. Yung pagpapatawad ng kasalanan. Magkakaroon ng kapahingahan ng isipan. Mawalan ka ng takot sa lahat ng bagay. At ito pa, andun pa sa 12:13 pa rin ang Efeso. Efeso 4, 12:13. Ito, patungkol pa rin sa pagkakaisa, mga kapatid ang ating tatalakayin. Mahaba ito, kaya kailangan talaga ngayon ang pagkakaisa. Dahil watak-watak ang sanglibutan, naniniwala ang lahat na iisa ang Diyos. Bakit iba't iba ang paniniwala sa buhay? Iba't iba ang pananaw. May sumasamba sa linggo, may sumasamba ng Biyernes, meron din sumasamba sa Sabado pero hindi eksakto sa oras. Sinabi ng Ama talaga, dapat pagsambahan na araw yung ikapito, yung Sabado. Pero may oras, hindi basta Sabado. Sa unang araw, magsisimula ka, 6:00 sa Sabado. Kung pag mga ganito, pangalawang araw, hanggang sa pangapat, 9:00 ka magsisimula. Yun yung mga oras ng panalangin. Oras ng panalangin. Ay sinusunod kasi yung lahat ng utos ng mga apostol na maraming utos ng apostol sa kanyang mga tinuturuan noon na hindi konektado sa utos ng ating Panginoon. Hindi karugtong, nahihiwalay yung kanilang turo. Ay doon sila tumututok yung karamihan ng mga tagapagturo ng mga lumaganap na relihiyon. Iisa ang Diyos na tinatawag at pinapaniwalaan. At bakit maraming magkakontrang gawain? Mga salungat na paniniwala. Bakit nananatili ang ganun? Bakit may mga pag-aaway kung isang Diyos ang sinasamba? Nagkaroon ng iba't ibang pananaw sa kanilang mga nabasa. Ay sabi dito na ating naman, manatili ka lang tapos sa ito. Doon sa 12:13. Efeso pa rin tayo. Ay napakarami tayong mensahe hanggang 13. Andito pa lang tayo sa number 1. Hanggang 13 yung mensahe. Number 1 pa lang tayo. Abutin tayo ng oras. Kiuntin natin, budgetin natin yung oras para man maipasa tayo. Para yung mga nawawalan ng pag-asa mabuhayan. Dahil pagdadamihan natin ng mensahe, walang papasok sa internet, hindi maipasa. Ay yung mga pinatatawad, pinahanap sa atin ng Ama na tao, medyo matuyo na yung mata sa paghihintay. Alam nila na darating tayo. Alam nila yan. Pag narinig nila ito, lalapit yung mga yan. Dahil nandito ang pag-asa talaga. Dito sa huling araw. At ito, kailangan may paliwanag natin ito. Baka ang mababasa nating mensahe ngayon, 1 at huli lang 1 at 13. Ang ating mababasa ng mensahe lang siguro. Dahil mag-iisang oras na tayo, isang mensahe pa lang tayo. Hindi pa natin matatapos. Ito, 12:13 ng Efeso 4. Ito, pagkakasa ulit. Sa ikasasakdal ng mga banal
na gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni isa. Ay, nakakatakot kasi banggitin na ito. Itong pangalang Kristo. Dahil pinatanggal na sa atin ng yung pangalang Kristo. Dahil ang ibig sabihin kasi ng Kristo, paghihirap, kahirapan. Hanggat naniniwala ka sa Kanya, sa ganung pangalang Kristo, ay ikaw ay kahabag-habag. Kahabag-habag ka. Ayan. Tinalakay na naman natin, haba na naman tayo. Pag kay Kristo ka umasa, ikaw ay sa higit sa lahat ng tao ay kahabag-habag. Sinabi ni Pablo. Yung pangalang Kristo. Dahil pag-aralan natin mabuti at kayo mga nakikinig, anong ibig sabihin ng Kristo? Sabi nila kaligtasan. Kung kaligtasan, marami ang bumabanggit sa pangalang Kristo, bakit ka papahamak? Yan ang tanong. Kung yan ay kaligtasan. Sa susunod na Sabado muli natin tatalakayin yan. Yung kaliwanagan talaga nandito dahil ako ang anak ng ilaw. Liwanag ang dala ko. Huwag kayo magsasawa na yung makinig at manood dito sa ibinaba ng ating Ama na ilaw. Mula sa kanya. Sa ano bote tayo? Nasa ikatitibay ng katawan. Yung 13. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Sino nakakilala ngayon sa anak ng Diyos? Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Ibig sabihin itong paglaki, yung eksaktong bilang, dahil may bilang na sinabi sa akin ng anak ko, ilan ang bilang nung hahanapin ko o natin na bilang. May bilang, kung ilan bilang tayo sa paglaki ng tao. Hanggang sa sukat ng pangangatawan, ng kapuspusan ni isa. Ito ay kaya nananatili ang kahirapan dahil Kristo ang pinaniniwalaan. Katulad ng sinasabi. Dahil ito ay katotohanan. Hindi Kristo ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang pagsunod sa utos ng ating Ama na ibinaba dito ng kanyang panganay na anak na si Isa. Na binabanggit niya, ako at ang Ama ay si Isa. Kaya ang kanyang pangalan dito sa huling araw ay Isa. Hindi Kristo. Pag Kristo ang pinanghawakan mo, na inaakala mong kaligtasan, o inaakala mong kagalingan, kapahabakan niya, hindi yan kaligtasan. Yung Kristo. Dahil kahirapan niya yun eh. Kristo. Christ. Jesus Christ. Mas maganda pa yung Jesus, pero pag dinugtungan mo ng Christ, ano ibig sabihin? Crisis, pag-iiyakan, paghihirap, nag-iiyakan dahil sobrang paghihirap, crisis. Sabi mo, kaligtasan yan. Basta tinawag mo ang pangalan ni Kristo, kaligtas. Ay hindi lang pangalan ni Kristo yung tinatawag, kundi Kristo pa rin eh. May pangalan nga si Kristo eh. Pangalan ni Kristo. Yung binabanggit nila, pangalang Kristo ang binabanggit nila, hindi pangalan ni Kristo eh. Pangalang Kristo ang binabanggit, hindi yung pangalan ni Kristo. Tayo. O dito naman tayo sa Pilipos 2:1 hanggang 2. Pilipos Pilipos 2:1 hanggang 2.
Basahin kagad natin. Filipos 2:1. Hanggang doon. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Jesus, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig, na mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Kung gano'n mo, kailangan talaga pagkakaisa, napakahalaga. Isang akala, isang pag-iisip, pagkakaisa sa pag-ibig, damayan ang gusto dito. Damayan, hindi awayan. Pagmamalasakitan ang kailangan dito. Hindi pagsasakitan. Diba? Hindi pag-aawayan. Yung pag nakakita ka ng kaibigan mong mataba, gusto mong kampasin para pumayat. Diba? Ganun ang gusto ng tao kayo. Nakakita ka ng mayaman, gusto mong nakawan para maghirap. Pag nakakita ka ng mahirap, ay gusto mong alilain ang gusto para lalong maghirap. Ayun yung mga kaganapan dito sa sanlibutan na nangyayari. Naghihirap na nga, inaalila pa ng gusto para lalong maghirap. Ayun ang ayaw ng Ama na mangyari sa kanyang mga alagad. Kaya ibinigay niya dito ang kanyang mga pangako. Dito na binuhos yung kanyang espiritu. Ayaw niyang mangyari sa kanyang mga alagad. Ang mga nangyayari ngayon sa sanlibutan. Kaya tayo inihiwalay na sa kanila. Kaya kung sino man ang gusto maging tulad namin, na alagad ng ating Ama, lumapit kayo, huwag kayong matakot. Nandito lang sa Region 2 sa Cagayan, San Jose, Baggao, Cagayan. Ito huling sugo na dinala ng ating Asingabia, San Jose, Baggao, Cagayan. Zone 7, mga kapatid. At ito, ano pa sa unang Pedro? 3:8. Unang Pedro 3:8. May mababasa pa tayo dyan patungkol din sa pagkakaisa. Ito, basahin natin. Unang Pedro 3:8. Sinasabi dito, katapos-tapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala. Madamayin, mangag-ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip. Mga mapagpakumbaba, hindi yung mapagmataas. Diba? Kailangan mapagpakumbaba ka. Pag may kaharap kang tao, may kausap ka, huwag mong isipin mas mataas ka kaysa sa kanya. Ang isipin mo, yung kaharap mo mas mataas sa'yo. Magpakumbaba ka. Kung sasagot ka sa kanya, ang kanyang mga tanong, mas mababa kaysa dun sa salita niya. Hindi yung kagaya ng iba na pag may tao na dumating at magtatanong. Sabihin sa'yo, ano ba ang bahay dito ni Kapitan? Pwede po bang malaman? May nagtanong. Ang sagot ng iba ay mga mapagmataas. Apay, sino ka? Apay, sa lunsod ka, di balay ni Kapitan? Nagijay. Yun yung mga taong mapagpakumbaba. Ay, yung nagtanong. Yung sumagot, yun yung mapagmataas. Nag-isipag mataas ang akala nila kung taga-roon sila, ay hawak na nila lahat ng mga taong dumarating. Ay hindi nila alam, yung pala nagtanong sa kanya eh. Isa palang mataas na opisyal ng gobyerno, nagkukunwari lang mahirap.
Pagdating nung panahon at sinabi nung kung sino siya, baka si mapahiya kasi mag-suicide ng diura. Kaya mahirap yung tao na mapagmataas. Kailangan ang palaging manatili sa isip natin, tayo mapagpakumbabang loob. Siya naman. Huwag tayong magmataas kahit kanino. Mayaman man, mahirap man ang kaharap mo, maitim man, maputi man, maganda man sa paningin o pangit sa paningin, tao pa rin. Kailangan pag-ukulan mo rin ng pagpapakumbabang loob. Tao yan eh. Ano man ang magugulay. Nakipag-usap sa'yo ng maayos, kausapin mo ng higit. Higitan mo yung kaayusan na pinapakita sa yung maayos. Kung ano kaayos yung pinapakita, mas lalong ayusin mo yung ibalik mo sa kanya. At ito pa, kaya yung sinasabi ko na walas-dis na tayo. Ngayon, dito nga sa panahon na madaling nyo maunawaan ito dahil ito panahon ng kapahamakan ngayon eh. Panahon ng paniningil ng ating Ama sa mga utang natin. At ito rin yung panahon ng pagpapatawad. Panahon ng paniningil ng Ama sa mga utang at panahon din ng pagpapatawad sa utang. Ay katulad nung araw. Yan. Yung pamamahina. Andyan yung panahon ng pagpapatawad sa pagpapahinga. Ngayon, para tayo ay maligtas, dito na sa 13 tayo pumunta. Mayroong utos dito ang ating Ama na ating mababasa sa Ezekiel 9:4 hanggang 6. 9:4 hanggang 6 ng Ezekiel. 9:4 hanggang 6. Ito yung mga maliligtas. Tandaan ninyo mga kapatid. Ito yung mga maliligtas. Napakahaba pa sana. Ay 13 na mensahe itong babasahin natin sana. Na gusto kong i-share kaya lang hindi na naman tanggapin ng computer to. Hindi na naman maipasa. Ay isa pa lang ang natapos. 13 na mensahe. Na itong una lang ating binabasa at ito ngayon ang huli. Eh, dahil walang pagkakaisa ang tao, puro kapahamakan ang nangyayari. Dahil puro awayan eh. Puro pag-iisip ng hindi mabuti sa kapwa ang ginagawa. Eh, galit ang Ama sa mga ganon. Binibigyan ng salot ng Ama yung mga ganong tao. Walang pagkakaisa. Andun yung salot ngayon. Kung saan yung mga lugar na walang pagkakaisa, nandun ang salot. Siya naman. Ito. Ngayon, ito, maliligtas ka lang kung mayroon kang ganito. Ezekiel 24 hanggang 6. Ezekiel 9. Pasensya na po. Dahil iba yung nakita ko. Ezekiel 9, 4 hanggang 6. Nag-aapura ako, lalo at ang tumatagal. Andito, basahin na natin. At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nangagbubuntong hininga at nagsisidaing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. At sa mga iba ay sinabi niya sa ating pakinig, magsiparoon kayo sa bayan na magsisunod sa kaniya at manakit kayo. Huwag magpatawad ang inyong mata o kayo man ay mahabag. Lipulin ninyong lubos ang matanda. Kita nyo, matanda ang linilipol. Lipuling lubos. Ang binata at ang dalaga at ang mga bata. Kita nyo, ito ang nangyayari. Dahil yung salot niya, kinausap dito sa 5. Dito sa 6, kinakausap pa rin. Ang mga babae at ang mga babae. Ngunit huwag lumapit
sa sino mang lalaki na tinandaan at inyong pasimulan sa aking santuaryo nang magkagayoy kanilang pinasimulan sa mga matandang lalaki na nasa harap ng bahay. Kita niyo, may kailangan maglagay ng tanda dahil sinasabi, maglagay ka ng tanda. Ngayon, ang wag lang gagalawin ng salot ay yung may mga tanda ang wag dapat galawin. Wag lumapit sa lalaki na tinandaan. Sabi doon sa sais. Oh. Ngayon, punta ngayon tayo doon sa Apokalipsis. Baka sabihin ng mga ibang nakikinig na praktisado na niya at kabisado niya na ang laman ng Biblia. Sabi niya, yan eh, lumang tipan binabasa niya eh. Sabihin, lumang tipan niya, binabasa niya, Ezekiel eh. Yung bagong tipan eh, Matthew hanggang Apokalipsis. Ika. Yan ang pagkaalam nila, bagong tipan. Eh, hindi sinabi sa akin na bagong tipan. Ang bagong tipan, baguhin mo ang iyong mga gawa. Ang sundin mo ang pinag-uutos ng ating Ama. Ayun, nasa iyo ngayon yung bagong tipan. Wala sa aklat ang tipan, nasa ating puso. Pag ginagawa na natin ang utos ng ating Ama, lahat ng kanyang ipinag-uutos, nasa atin yung bagong tipan. Siya naman. Kaya yung bagong tipan ipapasok sa ating puso eh. Wala sa kasulatan ng bagong tipan. Nasa puso ng tao ang bagong tipan. Pag sumusunod ka na sa kanya, alam mo yung bagong tipan. Katulad nito, doon sa Apokalipsis 9:1-14. Ito yung mga utos niya. Maglagay ka ng tanda. Ika doon sa kwarto kanina. Huwag pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem. Maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga nagbubuntong hininga. Nagbubuntong hininga, yun yung mga nahihirapan sa panahon ngayon na kasalukuyan. Pagbuntung hininga. Ngayon, doon naman sa Apokalipsis 9:1 hanggang 4. Apokalipsis 9:1 hanggang 4. Wawa naman itong Biblia ko, pulit-pulit na. Nine one. Sa 4 na lang. Busin natin hanggang 1 para malaman. Ito, basahin natin. Apokalipsis 9:1 hanggang 4. Basahin natin mabilis. Ito madali niyong maunawaan dahil ito nga yung nangyayari ngayon. Ito yung salot. At humihip ang ikalimang anghel. At nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. At sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman. At napailang lang ang mga usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal. At nagdilim ang araw, at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. At nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa, at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Siya naman. Kita nyo? Sino ang mapapahamak na sinasabi? Walang tatak sa noo. Yung mga walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Yun ang mapapahamak. Yun ang nakasulat. Kita nyo? Andun pa sa 7:3 ng Apokalipsis. 7:3. Basahin pa natin. Pasabihin nyo eh.
kinathalang yan. Dahil kasulat. Eh, sinasabi kanina sa bagong tipan, kailangan basahin. Ito, matatapos na yung tipan nila. 7:3 ng Apokalipsis, basahin natin. Unahin kaya natin sa to. Unahin natin sa 1. Para mas malinaw. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos. Tingnan nyo, may tatak pala ang Diyos. Nabuhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Siya naman. Dahil mayroong nag-aantay talaga na dapat matatakan. Kaya yung mga dapat matatakan, ay yun yung lalapit dito yung mga yun. O ngayon, pag nakumpleto na tayo, dahil may bilang tayo kung ilan lang tayo na dapat matatakan. Itong tatak na ito, galing ito sa Ama. Sinagawa lang sa atin. Walang nakakaalam nito. Hindi tayo lang na kanyang pinagsabihan. Kaya andito yung tatak ng ating Ama. At ito'y maliliwanagan kayo pag hindi kayo nagsawa na sumubaybay, manood at makinig dito sa palatuntunang mula sa langit. Ito walang hindi alam ng tao ito dahil ito kamangmangan lang sa tao ito. Pag napapanood ng iba na hindi tinatawag, sabihin lang, kalukuhan yan. Sabihin lang. Dahil ang mula sa langit ay kamangmangan sa tao na talagang ipinanganak na hayop. Diba? Sabi ng Ama, kayo magpakatao. Dahil may tao na ipinanganak na hayop, nakasulat yan, tatalakayin natin sa susunod yan. Hindi ko mo nakita kang itsura kang tao, hindi ka na hayop. May mga tao na hayop. Nakasulat yan. O, andito pa tayo, panghuli. Sa Apokalipsis 22:1, 4, hanggang 6, hanggang 7. 22, Apokalipsis 22. 22:1, 4. Tapos 6 and 7. Ito. Sasabihin na natin. 1:4 hanggang 7. 1:4 hanggang 6 at 7. Sahin natin malinaw. Ito ay para na naman sa mga kanto, yung mga nagtamo ng kaligtasan ngayon. At sa mga gusto pa rin maligtas. Ito. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning, na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako roon ng ilog. At sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. Bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa.
Nasa akin po yun, mga kapatid. Siya Yung nawa. punong kahoy ng buhay niya. Binigay sa akin ng Ama. Kung gusto niyong makita, lumapit kayo. Hanggang sa 7. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon. At siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kaniyang mukha. At ang kaniyang pangalan ay nasa kanilang mga noo. Kita niyo? Sa 4. At makikita nila ang kaniyang mukha at ang kaniyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Siya nawa. Kasi sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Kaya nandito sa noo natin, isa o Ama, yan ay iisa. Yan ang sinasabi ng 7 tatak. Iba yung tatak ng Diablo eh. Dalawa kasing klase yan tatak. May tatak ng hayop. Yung tatak ng Diablo yan. Ito tatak ng Ama ito mula sa langit ito. Ako at ang Ama ay isa. So, kaya ang tatak natin, isa o Ama. Yan ay walang pinagkaiba. Katulad ng pagkabanggit niya, ako at ang Ama ay isa. Ganon din yung binigay sa atin. Si isa o Ama ay iisa. Siya nawa. Kaya tayo, alagad ng isa o Ama. Dahil, kanya, yan ang pinag-uutos. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Utos yan. Hindi niya sinabing, gawin mong katolik ang lahat ng bansa. Gawin mong iglesia ang lahat ng bansa. Hindi nakasulat yun, mga kapatid. Kung ano yung nakasulat, yun ang ating susundin. Dahil sinasabi niya, doon sa abutin sa 7, doon sa 7, at narito, ako'y sandaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Siya nawa. Mga salita ng hula ng aklat na ito. Mapalad ang tumutupad. Kaya kung ano ang inuutos ng ating Ama na nakahula dito sa aklat na ito, yun ang ating tinutupad. Dahil nandun yung kanyang pangalan. Kung ano yung nakasulat, yun ang dapat tuparin. Pinag-utos ba na magtayo ka ng religion? Sabadista o kaya ay iglesia o kaya ay lahat na. Lahat ng nakatayong religion yan hindi nakasulat. Ang sinabi ng Ama doon sa Mateo 28:19 ang sinasabi, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa at sila inyong bautismo sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Siya nawa. Ngayon ito, ibinigay sa ating tungkol na ito para maalaman natin na mga kasulatan yun ang tanging pag-asa ng tao. Hindi yung kung ano-ano pumapasok sa isip natin. Pag pumasok sa isip natin, alamin natin kung nakasulat sa aklat ng buhay. Sa aklat ng ating Ama. Dahil sinasabi niya, doon sa Isaiah 8:16. Isaiah 8:16. Ito. Basahin na natin. Isaiah 8:16. Baka sabihin nyo na naman. Ang mga nakakarinig. Ay lumang tipa na naman yan. Isaiah eh. Basahin natin. Talian mo ang patutuo. Tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Siya nawa. Ito. Talian mo ang patutuo. Tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Ang alagad. Sinasabi dun sa Juan 8:31. Juan 8:31. Panahin natin.
1:8:31. Ano ating mababasa dito? Ito, basahin na natin. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Siya nawa. Kaya ang tinuturo dito, yung kanyang mga salita, kailangan tayo ay manatili upang tayo'y kanyang maging alagad. Eh, marami pa ang mga pero ito pa kaya hindi naman nakapasok. Hanggang dito na lang ang ating mensahe ngayon. At muli, inuulit ko sa mga nanonood, huwag kayong magsawa na subaybayan ng palatungtunang ito na galing sa ating Ama. Ito mula sa langit, mula sa itaas. At lahat na mula sa itaas, yan ay nasa ibabaw ng lahat. Siya nawa. At biyaya ang sumain nyo ang lahat ng nakikinig. Naniniwala at gustong magtamo ng biyaya, pagpapala at kapayapaan mula sa ating Ama. Sa atin ay lumikha at lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa. Siya na. Siya nawa.